Matapos atakihin ng rebelding grupong Houthi ang isang oil tanker ng Saudi Arabia sa Bab al-Mandib, ang Saudi Arabia ay naglunsad naman ng matinding airstrike sa Yemen at winasak ang mga pasilidad ng Houthi, habang nagkasagupa din ang Houthi at ang armadong tribo sa Yemen at matagumpay na tinalo ng tribo ang Houthi sa isang lugar na hawak nito, habang patuloy naman ang atake ng Amerika sa Iran at sinira pati ang oil tanker ng Iran matapos itong tumanggi sa ipinapatupad na US blockade. Alamin na buong detalye mamaya. At Secretary Gibo, binanatan ang China dahil sa mga panghaharas nito at pinihayag din ang mga plano ni Xi Jinping. Habang patuloy ang gyera sa pagitan ng Iran at Amerika, mas lalong lumala ang gulo sa Middle East dahil tumindi na naman ang matinding palitan ng atake sa pagitan naman ng Saudi Arabia kontra Houthi. Ilang araw ang nakalipas nang atasan ng Iran ang proxy nito sa Yemen na Houthi na isara ang Bab al-Mandeb Strait, at sa isinagawang blockade ng rebeldeng Houthi ay isang oil tanker ng Saudi Arabia ang tinarget umano nito. Ayon sa report ay ligtas ang mga crew ngunit nasira ang barko, at dahil sa ginawang yan ng Houthi ay agad namang nagkasa ng retaliatory strike ang Saudi Arabia laban sa Houthi. Gabi ng Biyernes nang umatake ang Saudi sa mga posisyon ng Houthi sa Hodeidah Port. Hindi naman natinag ang rebelding grupong Houthi at gumanti naman ito ng drone at missile strike sa Saudi Arabia. Ayon sa Houthi, target ng kanila mga pag-atake ang mga mahahalagang infrastruktura ng Saudi Arabia. Na-intercept ng Saudi ang ibang mga ballistic missiles ng Houthi, ngunit mayroong pa ring mga nakalusot, at isa sa mga tinamaang lugar ay ang Jazan, kung saan naroroon ang malaking oil refinery ng Saudi na Aramco. Sa galit ng Saudi Arabia ay muli itong naglunsad ng airstrike sa Yemen at sinira ang mga pasilidad ng Houthi sa Al-Jarf, Manib, Dala at Sanaa. Matapos ang matinding palitan ng mga ataking yan, isang armadong tribo naman ang lumusob sa isang base ng Houthi kaya't nagbakbakan ng mga ito. Nakipag-coordinate umano ang tribo sa gobyerno ng Yemen at layo ng kanilang pangkat na buwagin ang grupong Houthi. ساعة الصفر الجيش والمقاومة هنا مقاتلين. ساعة الصفر دقت وحانت الآن. At habang patuloy ang sagupaan ng dalawang grupo, ang militar naman ng gobyerno ng Yemen ay naging backup ng mga tribo hanggang sa kanilang mapaatras ang Houthi sa Al-Jarf na isang kuta ng rebelding Houthi. Sa ngayon ay nakakalat na ang mga armadong tribo at Yemeni Armed Forces upang hindi umano makatawid ang mga Houthi sa ibang mga lugar na hawak nito. Samantala, sa gyera naman sa pagitan ng Iran at Amerika ay patuloy pa rin ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran. Lumabas naman ang mga haka-haka na magde-deploy umano ang Amerika ng mga ground troops sa kalupaan ng Iran. Kaya naman ang IRGC ay nag-deploy na ng mga militar sa mga coastal ng bansa at kabilang sa mga ito ang kanilang Jan Fada o yung mga sibilyang inarmasan na handang lumaban para sa kanila umanong bayan. Maging ang reporter ng Iran State Media ay armado na rin. من مانند همیشه میکروفون است.
Habang ipinakita din ng US Central Command ang isang footage ng kanilang pagboarding sa dalawang oil tanker na hindi umano sumunod sa kanilang ipinapatupad na US blockade. At dagdag na balita mga kabayan, pakinggan naman natin ang ilan sa mga banat ni Sekretary Gibo laban sa China. Hindi na naman natin kailangan sabihin may mga hamon sa ating teritoryo ang China. Hindi natin alam in the future kung sino pa ang magiging magbabalak na masama laban sa atin. Kaya ang leksyon nito, lahat ng bansa sa mundo nagpapatibay ng kanilang deterrence and external defense. Ito, hindi na pansin ito sa ilang taon. Ngayon naman, nung umupo si Presidente Marcos, pinabilisan niya. Yes, sir. Yung Defense Department mismo, yung mission area, yung ating operations ay taliwas sa kailangan nating gawin. Kasi ang defense design hindi nagbago magmula World War II eh. Ngayon lang nagbago yan eh. Yes, sir. So, hindi proactive ito, hindi deterrent ito. Nag-reactive. Ngayon, kung gawin mo ito sa isang organisasyon sa pribado sektor, lugi ang kalalabasan eh. Kaya, ito ang nakita kong dapat gawin. Kailangan talaga mas mabilis kumilos. Mas mabilis kumilos, hindi lang kami, buong gobyerno yan. Pag-iisip na kailangan bilisan natin ang trabaho, hindi na pwede yung panahon ng noong araw, no? Yung Filipino time, nga, hindi pwede yun. Yes, sir. Dapat more than 100% faster. Kasi mas mabilis yung mga hamon Yes, sa lipunan. Dapat mabilis ang paggagawa natin ng bakod. Lalo-lalo na kung may kapitbahay ka na loko-loko. Tignan lang natin ang mga kapit bansa natin. Lahat nagpapatibay ng kanilang depensa. Yung Indonesia nga, kalayo-layo sa konti lang yung portion nila sa South China Sea, yung mga Natuna. 47 na fighter ang binili na top line galing sa France. So, gising. May kailangan din tayo ng deterrence and multi-role capabilities. Importante ito na kailangan gawin. Kaso, may problema ako sa horizon eh. 15 years yan eh. Yes, sir. Akma pa ba yun sa panahon? Kailangan ready kang bumili kasi shortage ngayon ng defense equipment. Mahuhuli ka sa pansitan. Kaya sinasabi ko kailangan bumilis ang proseso. And gaya na sinabi niyo, At sir. mamahal. Isang taon mo lang palampasin. Mamahal yan. At sa bilis din, sir, ng technological development, what you are going to buy 15 years after, baka obsolete na, sir. Hindi. Tsaka, buy yun. Yung SRDP natin, ang pinakamalaking kulang dyan, walang pampuhunan ang gobyerno. Ikaw ba, let's say, gumawa ka ng produkto, tapos sasabihin sa'yo, dito ka na lang mag-produce. Hatian ka ba nun? Na wala kang inambag sa una? I mean, basic human psychology yan eh. Pangalawa, ang kailangan natin ma-develop yung scaling production natin. So, wala kang budget sa research and development. Paano yun? Talagang nireview namin lahat yan. Tinetailor-make namin yung mga strategiya natin para maka-adapt dito na mahirap. Kaya nga, pag nag-joint exercise dito, katakot-takot na eroplano ang dinadala ng ating kaalyado kasi that's the only way na ma-transport mo. Gumagawa tayo ng mga alyansa ng mga bansa na walang masamang balak sa atin against isang bansa na talaga namang
talamak yung intention, Yes, sir. sinungaling pa. Biro mo, pati naman dun sa South Pacific, nagpabagsak sila ng missile doon. Walang provokasyon. Yun nga lang, may pinupuntahan itong mga ginagawa nila. Hindi ito isolated incidents. Merong yang binabalak. Lalong-lalo na itong latest incident bago itong malaking komperensya ng mga foreign ministers dito. Bakit itinaon doon? Hindi yan gumagawa. Hindi yan random, sir. Hindi at random. May Yes. script lahat yan. Itong mga kawalang hiyaan ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia, Philippine Navy warship, it is necessary for us to do. Kailangan. At saka dapat hindi itigil yan kasi China lang ang may gusto na itigil yan kasi bulungan ang gusto nila para makalamang sila. Importante yan. At palagay ko hindi rin papayag ang ating taong bayan na mapara yan. Ang nanguunggoy, huwag kang magpaunggoy. Kung hindi, mas unggoy ka kaysa sa unggoy. Nanguunggoy. Mas matindi, sir, kapag tinanggap mo na unggoy ka. Di ba, sir? Yun hindi ko tatanggapin na unggoy ako. ang isang issue natin, sir, whenever we engage the Chinese maritime forces. Pero mas mabuti pang tawagin kang unggoy kaysa sa nangungunggoy or nagpapaunggoy. Well, can you expound, sir, anong difference, sir, na nagpapaunggoy sa... Alam mo na inuunggoy ka niloloko ka eh. Kung pumatol ka, maniwala ka sa nanguunggoy, talagang unggoy ka. Tayo hindi naniniwala dun eh. Pilipino hindi naniniwala Yes, sir. doon. So hindi unggoy ang Pilipino. Yung mga tao nila ang unggoy kung naniniwala. Yung mga sumusuporta sa China, sir. Ayun. Sila ang nagpapaunggoy. Yun, nagpapaunggoy eh. De unggoy. Oh. Sila sa If nangunggoy. it looks like one, it quacks like one, it is one.